yung first na sinabi ni Lord doon sa tingin ninyo, yung first verse 6 pa lang, hinahayag na doon. Hinahayag na yun ng salita ng Diyos na kung ano yung kakukulangan. Na hinahayag na doon na kinahanglan, Bisaya ka na, oy. Okay. So, dahil nga kulang, kaya gumawa ang Diyos ng second. Bakit kaya kulang? Sumagot po tayo. Magkaroon tayo ng idea. Bakit kaya kulang? Kasi tao. Wala akong tagapagligtas. Tao. Okay, tao ang Tao na kailangan po may tagapagligtas ng Diyos. So, sabi ni Brother Jam, kasi, sabi ni April muna pala, kulang kasi tao yung, Ulang. tao yung nagkaroon ng tipan. Yung pangalawa, sino yung nakipagtipan? Si Jesus Christ. So, tingnan natin dito sa mga verse, no? So, sabi niya, ngunit, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus, ipinagkaloob kay Jesus, ay higit na dakila. Di ba? Nandun na yung sagot? Okay. Kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. What is the promise? Okay, sabi sa 8, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya sinabi niya, anong nakita ng Diyos? Pagkukulang ng kanyang mga anak. Kaya sinabi niya, ito yung gagawin ko. To make it talagang mas matibay. Matibay po ang unang sinabi ng Panginoon, yung 10 utos, matibay na po yun. At hindi nga sila nakakasunod. Hello? Hindi nga po sila nakakasunod sa 10 utos. At pag nasunod nila yung isa, hindi naman nila nasunod yung 9. Ganun po. So, ginawa ng Lord, kaya new thing pa rin yung ating kadugtong sa ating pag-aaralan. Kasi ito yung bago na talagang sinabi na. Ito yung bago na nireveal na parang ganito, anak. Pag ikaw nagiging summa cum laude, or ikaw yung valedictorian pag-graduate mo ng grade 6. Hello? Ako ay tawag dito, pa-party sa iyo. Ako, anak, ano gusto mo? Sabi ng anak naman, gusto ko kotse. Gusto ko motor na ganito, branded siya. Hello? Sandali muna. Wala mo ng cellphone na. Sa ano lang tayo? Focus sa salita ng Diyos. Nandito din naman tayo, sa Diyos na tayo muna. Okay. So, sa tingin ninyo, sinabi na ng nanay niyo o tatay niyo? Yung pangako? Maliwanag ng kwento ko? Sinabi na. Ito. Sinabi na ng nanay niya o tatay niya na pag ganito ka, valedictorian o salutatorian or summa cum laude, whatever, na nakuha mo pag nag-aaral ka. Pangako yan eh. Sinabi ng nanay, ng tatay na pag ikaw ay magiging ganyan, ito yung marireceive mo, di po ba? Tayo nangangako tayo sa ating mga labuan, sa ating mga anak. Ako hindi talaga ako mangangako pag hindi ko kaya. Sasabihin ko sa inyo yung mga joke, yung pangako, hindi ko kaya. Kahit joke, hindi ako mag-joke. Dahil pag sinabi mong pangako, that is covenant. Okay, so covenant. Tingnan natin yung covenant. Ano bang kahulugan ng covenant? Ininan ko kanina, in-screenshot ko. So covenant, kasi minsan, ganyan lang tayo kadali mangako eh.
Anak, pagbutihin mo, i-judge lang di kita. Ibinuti naman ng anak, hindi naman ginalib eh. Napako. Oh, huwag kayong mangangako ng ganon. Kasi sasabihin, ay, pwede rin pala akong ganon, mangangako na hindi ko gagawin. Di ba ba? Doon, lalo na anak mo yun. Ako sa anak ko, hindi ako talaga nangangako. Pag sinabi ko sa kanya, anak, mayroon akong gift sa iyo. Ano bang gusto mo? Kahit ano mami. Ganyan kasi hindi ko siya sinanay sa siya yung mag-desire. Siya yung magsabi ng gusto niya. Kasi hindi ko naman kaya. Mamaya, hingian ako ng Mercedes-Benz. Hindi ko naman kaya yun. Ayaw anak ko pa naman pag bumili. Tingnan mo naman pag bumili. Kaya yung bagong shoulder niya, talagang bumili na siya ng gusto niya mga branded. Ganon siya mag-isip eh. Kaya kung hihingian ako ng anak ko na hindi ko kaya, di ba mapapahiya ako? Hello? Di ba mapapahiya ako na nanay? Ayaw ko sa inyo, pinapahiya niyo sarili niyo. Hello? We're talking about covenant. So, tingnan natin kung ano ang covenant. At saan ito nagmumula itong word na covenant? Come on, makiksi ka sa akin. Okay. Sabi niya, ang covenant, the covenant between. Okay. Pag sinabing covenant, mga kapatid, ito'y a solemn promise or agreement. Ulitin ko. A solemn promise, tingnan niyo sa dictionary or ano ba yung ginagamit yung mga apps? Between two parties, often with condition and promises involved. Think it like a bond or a contract. Hello? But with a deeper level of commitment and trust in a biblical context, kung sa Biblia naman, it's often used to describe God's promises. Kung sa Biblia, kung sa natural, nagpangakuan kayo sa isa't isa. Hello? Kontrata, parang po, signing contract. Yun po yung covenant. So, kung sa Diyos, ito'y agreement nyo between God. So, kung sa Diyos ito, the covenant or covenant between God and Israelites is a significant theme in the Old Testament. It's rooted in God's promise to Abraham, Isaac, and Jacob, and formalized through Moses at the Mount Sinai. Ano nangyari? Nangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at pinoformala, ito na lang, para mas madali. Sinulat ng Diyos doon sa Mount Sinai sa buhay ni Moses. Binigay, nakita niya yung covenant, yung 10 commandments. At yun ay pangako ng Diyos sa tao at dapat ang tao sa Diyos. Hello? So, nag-agree kayo. Kaya huwag kayong basta-basta bitaw ng pangako. Ibig po ba? Kabataan, ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay. Sigurado ka. May matutumbang upuan niya yun. Magsusure agad eh. Pag ikaw nangangako, sigurado pa ako yan. Diba? Nakakalimutan natin ang pangako natin. Simple nga lang, hindi mo magawa eh. Katapos 100% ang sabi mo. Oh my God, be careful. Okay, yun po ang covenant. So, ginawa ng Lord dahil na nakita niya yung mga tao na mahina. Amen. Nakita niya, kaya sabi ni Lord, sabi dito kasi sa verse 8, ngunit nakita ng Diyos na ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, pag sinabi mo, Lord, ikaw lang ang mamahalin ko magpakailanman, tutuparin mo dapat yan. Kung nangangako ka. Pero ang tao ko pag nangangako, kaya nakita ito ni Lord. Kaya sinabi niya, hello, sa kahit 20 beses o 1 million pag sabihin mo, yes, Lord. Pero ito ang nakita ng Diyos. Kaya pa ito siyang ginawa. Okay? Makinig po tayo. Verse 8. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya sinabi niya, okay, basa lahat. Anong sinabi niya? Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon,
Nagagawa ako ng ano? Bagong tipan sa bayan Israel at sa bayan Judah. Tayo kasama doon dahil tayo ay spiritual Israelites. Next! Yung sinabi ng Lord, hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanila, mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Amen? Kaya sila ay aking pinapabayaan. Okay, next. Pinabayaan ni Lord. Ganito ang gagawin ko, ito yung ginawa ng Diyos. Tingnan ninyo. Gagawin kong tipan ang bayan ko. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, saan daw itatanim ang salita ng Diyos? Sa kanilang pag-iisip at sa ano? Okay, sa kanilang pag-iisip. Okay, ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanila. Itatanim sa saan? Sa isip. Isusulat saan? Kanilang puso. Ako ang kanilang Diyos at sila naman ang aking magiging bayan. Yun ang ginawa yan sa iyo ni Lord. Kaya huwag mong sabihin na ikaw yun. Kung nangako ka ngayon sa Lord, na mamamahalin, maglilingkod ka sa Panginoon dahil itinanim saan? At sinulat sa puso. Pero tayo, kita na ng Lord, eh. Nakita na niya eh. Na palagi nagkakamali, paulit-ulit pa, di po ba? Paulit-ulit. Kaya sabi ni Lord, darating na yung time na itatanim ko at isusulat sa isip at sa puso ang salita ko. Dahil ang tao ay palaging nabibigo, palaging nagkakamali. Kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para maisulat sa isip natin at mailagay o maitintar sa puso natin. Amen po ba? So yun ang ginawa ni Lord. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Ulitin ko yung pakikipagtipan, ibig sabihin covenant sa English. Hindi sila tapat, sabi ni Lord. Kaya sabi niya, kaya sila'y pinabayaan na niya. Kaya pagdating sa 10, ganito ang gagawin kong tipan. Yun. Sa isip na at sa puso na mismo. Kaya pagdating sa 11, hindi na kailangan turuan. Kaya nga magagaling na ang mga Kristiyano eh. Lalo na yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi nandito eh. Tuturuan mo pa ba yung nagbabasa? Tuturuan mo pa ba yung nag-aaral? Classmate nga kayo eh. Classmate kayo, magtuturuan kayo, di po ba? Pwede. Kasi sa school naman talaga nagtuturuan. At sinabi ng teacher, sige, turuan mo yung grupong ganito, lalo na pag nakita niya medyo elevated yung iyong kakayanan. Nakakaangat ang iyong understanding sa kanila. So, pwede yun. Group, tawag doon, group assignment o group solving problem, group project, mga ganyan ang ginagawa ngayon ng mga teacher. Sa kakagroup nga mas marami na nga silang time sa labas kaysa sa loob ng kanilang tahanan. Dati kasi pag sinabing Sabado at Linggo, hindi kami pwedeng pumunta sa school. Diyan sa bahay na talaga. Hindi po ba? Nung unang mga panahon, yung kayo ngayon, kahit Sabado at Linggo, kinukuha na ninyo. Amen. Bakit? Kasi nasa group study, nasa project, whatever. Kaya maraming na bubulyaso. Ano ba yung pastora? Napapahamak. Dahil syempre, hindi mo naman hawak ang panahon na nandun sila sa labas. Amen. So kung marami man noong nagkaroon ng early pregnancy,
or early sex ng mga kabataan, mas malala ngayon. Marami noon, mas malala ngayon. Bakit? Because of the open media at saka sa kalayaan na mayroon sila. So, yun po. Anyway, nabanggit ko lang yun. So, sabi niya dito, hindi na kailangan turuan sapagkat makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin. Sino nagpapatawad? Ang Diyos. Napakasimple lang po ng pag-aaral natin eh. New things ito na mga bagay na sinabi na ni Lord. Pero sabi niya, nais ko ipaalam sa inyo. Sabi ko kanina, ang tanong o nalaman ninyo, pero dadagdagan pa natin. Ang tanong ko kanina, bakit kakaiba ang bagong tipan? Hello, sabi, dahil sa ating Panginoong Hesus. Yes? Check. Pero alam niyo po ba kung ano talagang nakakaiba? Mayroon ba kayong idea? Pwede ba niyong sabihin? Kung ano talagang nakakaiba? Okay, tuloy natin. Okay. Sa bagong... Okay, nasa na ako. Sa New Covenant, okay. Sabi ni Lord, dito kasi mayroon siyang sinabi, sa bagong utos. Sinong nakakaalam ng bagong utos? Yung 10 ginawang 2. Saan sa Matthew, saan sa Mark? Mayroon din sa Mark, mayroon din sa Matthew. Mahalin mo ang iyong kapwa, higit sa iyong sarili. At Hindi mo ang higit. iyong kaaway. Hindi higit, katulad lang ang higit. Paano ka nagmahal sa sarili mo, gano'n din mahalin mo ang kapwa mo. Hindi higit. Okay. Love God. Kailangan pa ba natin pumunta? O sige, subukan ninyo sa Mark chapter 12. Sa Marcos tayo, pumunta tayo kay Matthew. Chapter 12, verse 29. Tingnan natin. Sige, Hana, tingnan mo sa cellphone mo. Chapter 12. Okay, nandiyan na ba? Chapter 12, 29. Hindi nyo na kaagad. Okay, 29, nandiyan na ba? Sapagkat si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang ating Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya hindi higit. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung pa. Ang 10 ginawang 2. That is the new commandments of God. Yung 10 sa Old Testament, sa New Testament, sa panahon ni Jesus, ginawang 2. Bakit kaya? Hindi ba tayo nag-isip? Pag mahal mo na kasi yung kapwa mo, hindi mo siya gagawa ng masama. Pag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pag-iisipan ng masama. Gumawa man siya ng masama, still, iisipin mo pa rin na kapwa mo siya. Kahit siya na nga yung pinakademonyo. Sorry for my word. Ibigin mo tayo. Kasi yun ang sinabi ng Lord eh. Bakit mo siya iibigin, Pastor? Di ba na? Bakit mo siya ibigin? Sinira na nga yung buhay ko, buhay ng may buhay. Ibigin ko pa ba siya? Yun ang command eh. Mahirap yun, di po ba? Napakahirap nun. Gumawa sa iyo ng lahat ng kabugtutan, mamahalin mo. Pero yun, dahil yun ang sinabi ng Panginoon, yun ang dapat natin gawin kahit na mahirap. Mahirap po ba? Mahirap po ba? Mahirap pero kailangan gawin. Mahirap dapat. Pero dapat. Kahit mahirap, kailangan gawin. Amen po ba? So yun yung sabi ni Lord, hindi lang niya
Diyos. Kaya pala niya sinabi doon sa binasa natin sa Hebrew, isusulat ko. Hello? Kaya pala sinabi niya sa Hebrew na isusulat at ano? Itatanim. Bakit? Mismo yung salita ng Diyos, sabi niya, mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Hello? Imagine niyo yung 10 utos sa Old Testament ginawa ni Jesus na dalawa. Yung kapwa kasi natin, ay marami din tayong nakikita. Pero sa tingin mo, ikaw kaya wala tayong pagkukulang. Mayroon, hindi lang parehas na ganun na kasalanan. Pero siya naman, halimbawa siya ay mahina sa babae. Ito namang isa ay mahina sa pera. Ito namang isa ay kontrabida or siya ay madaldal. Ito namang isa ay ibig sabihin, may kanya-kanyang kahinaan. Ikaw, kita mo na ba kahinaan mo? Alam mo na ba kung anong kahinaan mo? Kahinaan mo, pag nangako ka, pinapako mo. Hello? Sino yung ganun kahinaan? Ako, aaminin ko, sasabihin ko sa inyo, bagong Kristiyano ako. Pag sinabi mo, Sister Tina, punta tayo sa Cubao, doon tayo mag-church sa ganitong church. Pagkatapos natin mag-church sa DNA, sa Pag-ibig Christian Charismatic, punta tayo sa ganitong church. Ganitong oras, kailangan nandun ka na. Before the time, dapat nandun ka na. Before the time, nandun ako. Akala ko, magaling talaga ako, tumupad sa pangako. Dahil sa lahat ng kausap ko, mga kapatiran, kagrupo, kung saan advance po ako nandoon na. Pero alam mo yung bang dumating yung panahon na hindi ako dumating sa tamang oras. Hello? So, di ko ba, para sa akin, ngayon ko lang ito ginawa. Sa buhay ko na hindi ako tumutupad sa usapan. Yung guiltiness na yon, yung parang nagigil, ba naranasan ninyo yung, ay hindi ko natupad. Di ko ba parang naiilang ka sa sarili mo dahil alam mo hindi mo natupad. Ngayon nga, pag sinabi natin, alis tayo alas 4. Alas 4 nga, gumayak pa lang. Di ba ganun tayo? Hello? Amen. Pero dapat hindi tayo ganun. Amen? Pero dahil na ikaw ay tao, limitado ka lang. Maraming beses na binibigo mo pangako mo. Ano gagawin mo ba dahil nakakilala ka na sa Lord? Di ba mag-sorry ka? Sorry, Lord. Ako palagi ko sinasabi kay Lord dahil yun ang time ko sa devotion ko, Lord. Tingnan mo, naantok na naman ako. Sinasabi ko kay Lord, dahil nakikita ko yung kahinaan ko na hindi ko pala talaga mawa 100%. Siguro 2 beses nakakatupad ako. Halimbawa nangako ako, Lord, sa oras na ito, may prayer ako sa iyo. And then, sa susunod pala, hindi ko naman natupad. Nandoon ako minsan, tinutulugan ko na si Lord. Ewan ko sa inyo. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. So, nakita na ng Diyos yan. Amen? Kaya ginawa niya, itinanim, kininta sa puso natin. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, sapat na po ba yun? Kaya, nagkaroon siya ng tinatawag na bagong tipan. Ano po yun? Tuloy natin. So, sabi niya sa Hebrews chapter 12, chapter 8, verse 12. Balik tayo sa Hebrews. Balikan natin si Hebrew. Sabi niya sa 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Pag sinabing ni Lord na pinatawad na tayo at kinalimutan na,
Hindi yan katulad sa iyo, sister, na nakalimutan mo yung nakita mong tao ng alaala ulit. Si Lord, pag sinabi niyang nakalimutan, hindi na niya yung alalahanin. Sa isip lang natin, nagkasala ako sa iyo, Lord. Parang nandoon pa rin yung iniisip ko na mali ka. Pero sinabi niya hindi ko na matatandaan yun. Kakalimutan ko na. Kaya nga, bakit yung last month hindi ka ganun ka-active sa Lord and then ngayon naging active ka? Nakalimutan na nilo dahil sinabi mo, Lord, sorry po. Yung last month kasi. Kaya nga, every day is new day. Sa Psalms, sabi niya, at saka sa Proverbs, hindi ako nagkakamali sa Psalms, sabi niya doon, they are new every morning. The steadfast love of the Lord, new every morning. Ibig sabihin kung bago araw-araw, yung pag-ibig ko ba bago araw-araw? Hindi Hindi na bago. Hindi na bago. Yung pag-ibig mo ba bago araw-araw? Hindi. Ang Diyos lang ang mayroong gano'n. Amen. So kung fresh palagi yung nakikita mong bulaklak na binibigay sa'yo, wow, siguro palagi nagbabayulit ang mata mo. Ayan ang mula talaga. Hello? Sabi mo siguro, wow, araw-araw ako binibigyan ng mister ko, ng boyfriend ko, ng girlfriend ko, ng ganito. Namumulaklak ang puso mo at ang mata mo. Bakit? How much more kung alam mo sa buhay mo na ang Diyos ay mayroong pag-ibig, everyday ay bago. Hello? Bago everyday. So kung bago, huwag mo nang isipin kung naghingi ka na ng tawad, seryoso kang humingi, na kahit na-feel ka ulit, bumalik ka na. Bumalik ka na. Dahil ang prodigal son, yung bumalik ang kanyang anak. Sinabi ba niya, ikaw kasi, ganito ka, ikaw kasi, ganyan ka, kasi kaya tuloy, naubos ang pera mo, di po ba? Sinabi ba ni Lord? Sinabi ba ng tatay? Dahil yung kwento na yung representing the Father and the Son, ibig na representing the parents and the children. Sinabi pa ba ni Lord na ng tatay na yun na ikaw, pinag-voltage mo lahat ng kayamanan mo. Ngayon, hindi kita tatanggapin. Ngayon, tatanggapin kita, pero sa isang kondisyon, mayroon bang gano'n? Wala. Automatic. Pinag-yesta pa. Pinag-ihaw pa ng mga masasarap na pagkain. Ginaganda ng masasarap na pagkain. Binihisan, nilagyan ng sisi. How big is the love of God today? Kaya mong sukatin, kaya mong ipatong, kaya mong halukayin. Hello! Hindi natin ito kaya. Dahil ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Walang katulad, walang katumbas, walang kapantay. Hindi kayang sukatin ng iniisip natin. Kaya nga ang tao, pag nagkamali siya, akala niya, kahit humingi na siya ng tawad sa Panginoon, alam niyo po ba, Susan po, to tell you the story, isa po siyang gifted na lingkod ng Diyos. He can prophesy, halimbawa, nag-usap tayo ng prophesy niya, nasasabi niya kaagad, yung inisip ko ngayon, ganito ganyan. Tapos ganito yung ginawa ko nung isang araw, ganito ganyan. Nasasabi niya, gano'n. Gifted talaga. Pag humarap lang siya, and then isang araw nagkaroon siya ng ginawa na hindi niya nagustuhan, naglayo siya kay Lord. Instead na lumapit, lumayo. Hanggang isang araw may nag-concert. Dati kasi style pa yun, yung evangelism na nag-concert. Na may, alam niyo yung may tent pa, yung may mga palabas, na Jesus, gano'n. May gano'n. Nandoon siya. Alam niyo po ba, umikot lang siya. Nag-prophesy pa siya. Nakita lang niya yung tao, nag-prophesy siya gano'n. Pero ang puso niya lumalayo na sa iyo. And then sabi ng isang brother, why not going back? Kasi partner, sabi niya, why not going back to the church? Sabi niya, hindi ko makayanan yung sobrang sa sarili ko sa ginawa kong mali. Hindi na daw niya makayanan. Hindi na makayanan. Hindi na niya makayanan yung ginawa niya sa Lord. Kaya ayaw niya na magiging balik sa Panginoon. Alam niyo po ba, dahil sa ginawa niya,
inend ni Lord ang kanyang buhay. Sabi ng kausap niya ang lingkod ng Diyos, Brad, you need to decide now. Kasi ako ngayon, na lingkod ng Diyos, nagsasabi sa'yo, pag hindi ka tumigil, pag hindi ka maging totoo ulit sa Panginoon, kasi gamit talaga siya sa ministry. Dahil malaki na po yung natulong niya sa gawain. Sabi, God will take your life today. Alam niyo po ba, dahil nag-alilangan din siya doon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, kinuha siya ng Panginoon. Gusto ba natin gano'n? Mag-end na lang tayo agad-agad dahil hindi natin matanggap yung sinabi. Magpapababa lang tayo. Magpapababa. Kasi sabi nga doon sa verse 12, kinalimutan na. Pag kinalimutan na, huwag katulad mo, nakalimut ngayon bukas, naalala mo. Tao ka eh. Pero pag ang Diyos ang nakalimut na siya. Kaya ako na-apply ko yan sa sarili ko. Pag nagsabi ako sa inyo, pag nag-kurik ako sa inyo, pag kinabukasan, dahil tao ko, naalala ko pa rin. Pero dahil gusto mong magaya, yung ginawa ng Lord, pag nakalimutan, makalimutan na. Tulungan mo akong makalimutan, Panginoon. Dahil sinabi ko sa inyo, mayroon akong nakaaway noon sa Bible School. Sa Bible School, nagbatuhan kami nito. Binato ko siya ng ganito, ito, upuan. Buti hindi din ako binato. Ako lang pala nang babato. Binato ko siya ng upuan sa inis ko sa kanya. Ay, sinalo ka, marunong palang, di inulit ko, dalawa. Diyan, gano'n din, sinalo, pangatlo, sinalo pa rin, sabi ko. Galit na galit ako. Alam niyo po ba, ayaw ko siyang makasalubong. Halimbawa, makasalubong kami, talagang ganyan, nagagano ako niya. Nahanap ako ng ibang way. School yung compound yun. Staff yun. Isa siya sa mga staff. Yung nalaman ng administrator, sabi niya, Tina, come to my room. Ganyan kasi ang mga Amerikana eh. Pag inayos kayo, kakausapin kayo. Hindi, kinausap muna niya ako. Iyak-iyak, blues na, talagang ayaw ko, sabi ko. Tapos lumabas kami sa office. Dumating na yung tinapunan ko ng upuan. Sabi niya, just forgive him, Tina. Sabi naman ng lalaki, I forgive na, sister. Sister, I forgive you na. Sabi ko, no, mama. Sabi ko, ako talaga. Ayaw ko talaga siyang patawarin. Sabi ng isang Amerikana, Tina, just say, I forgive you. Alam niyo kung ilang beses niya ulit-ulit na sabihin ko, I forgive you? Ayaw ko, hindi ko mabilang. Forgive him, just say, I forgive you. Sinabi ko lang, I forgive you in Jesus' name! Is Pastora Sixtina, no? Hindi ako madaling magpatawad. Pero alam niyo po ba dahil nirelease ko yun, I forgive you in Jesus' name, galit pa. Pag nagkasalubong kami, tumatalinis pa rin ako. Pero after mga 2 months, kaya ko na siyang matingnan. Sabi ni Pastora Judy, yung isang Bible school teacher namin, sabi niya, because you said so, sabi, dahil sinabi mo, I forgive you, the Lord is the one who make it for you. Hindi mo kaya eh, pero kaya ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo kaya kalimutan, pero kaya kalimutan ng Diyos. Amen po ba? Tanong ulit, ano kaya ang pinaka-espesyal doon sa bagong tipan? Bakit sabi, hindi ito katulad ng tipan? Ano kaya espesyal doon sa bagong tipan na hindi siya katulad sa bagong tipan? Alam niyo yan, pero hindi lang niya ma-explain. Hindi, sabi ng salita ng Diyos eh. Dahil yung pagka-espesyal, di ba, ginawa ni Jesus eh. Ibinigay ang kanyang buhay, lahat ng sukos ng Kalbaryo, lahat. Umabot sa kanyang dugo, lahat. Bakit tinawag ng Diyos na espesyal? Okay, so, espesyal dahil, ano kaya, bakit ito espesyal? Alam ko na po sa nasa tao na po yung buhay na ibinigay ko.
Okay, hindi ko na babasahin. Ang special po Jesus. Sinong nakaalala na yung si Cain at saka si Abel? Sinong pinatay doon? Si Abel lang pinatay. Matuwid ba si Abel? Matuwid si Abel? Matuwid. Dahil siya yung nag-alay sa Diyos na tinanggap ng Diyos ang kanyang alay. Yung dugo ni Abel nagsisigaw. Hello? At humingi ng hustisya o katarungan. Basahin niyo sa Genesis. Narinig ng Diyos. Yung dugo nagsasalita. Are you sure? Then, connect now. May idea na kayo. What is special sa inyo? Yung napako sa Diba? Ang dugo ni Jesus na napako sa krus. Anong special? Sa dugo ni Yung dugo ni Jesus. Nagsasalita ang dugo ni Jesus sa buhay. Katulad ni Abel. Yung nagsasalita ang dugo ni Abel doon, na naghingi ng justisya, ang dugo ni Jesus naglinis sa bawat isang tumanggap sa Panginoon. Yun yung pinaka-special na opening ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen! Kaya special po ang bagong tipan, ang new covenant because of the blood of Jesus Christ. Yan po ang special. Bakit nagkaroon ng bagong tipan? Dugo, kapatid, nangungusap sa harapan ng Diyos. Kung ano ka. Amen? Amen po ba? Amen? Mahal po ba natin ang salita ng Diyos? Mahal po ba natin ang bagong tipan? Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan na. Every time na nagkakasala tayo, yung dugo ni Jesus nagsasalita sa harapan ng Diyos. Tandaan natin yan palagi. Amen! Amen. Para kung mapil guilty ka, you will awaken. Dapat kang magising na sa pamagitan ng dugo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ka. Dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para tayong lahat ay magkaroon ng pagkakataon ng maligtas. Kaya purihin ng Diyos. Dahil lahat ay tumayo. Praise God. That is the new. Bakit tayo ang bagong tipan ay special kaysa dati tipan. Amen po ba? So, amen. So, bago po tayo magbigay, awitan natin si Lord. Oh, the blood of Jesus. 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 It washes all my sins. Oh, the blood of Jesus. Sabihin natin yan. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes all my sins. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating tithes and offerings sa Lord. Tawagan natin. Lord, thank you for your blood that was shed in the cross of Calvary. Salamat sa iyong panang ng dugo na nabubulot sa krus ng Calvary. Ito ang nagiging espesyal, Panginoon. Bakit kami ay karapat-dapat na humarap sa iyong banal na trono, O Diyos Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Oh, thank you so much, Lord, for your blood. At sa aming pagbibigay, Lord, bahiran mo rin ito ng iyong banal na dugo upang patuloy namin magampanan na kami ay magbibigay sa iyo, Panginoon, hindi sa aming intensyon kung ano pa man, kundi ang intensyon namin, Panginoon, ay ikaw ay mapaluguran, maluwalhati sa aming pagbibigay
sa aming tithes and offering, and even, Panginoon, sa mga bagay pa na aming ibibigay sa iyo, ang aming panahon, ang aming buhay, ang aming mga talento, at ganoon din po, Panginoon, ang lahat na ibinigay mo sa amin. Salamat po, dahil ikaw ang Diyos na mapagbigay, kaya karapat dapat nang ibalik sa iyo pasasalamat, at magbibigay kami ngayon ng tao sa aming mga puso. Lord, you are the God of multiplication. Multiply sa lahat ng aming ibinigay. All the glory is yours. In Jesus' name, tayo magbigay. Praise God. Hallelujah. Pinagpringan natin yung ating mga tithes and offering. So, darama tayo sa announcement. Pakibasa mo na, Fred. Announcement. Okay po, announcement. A reminder, be responsible po sa mga assignment. With wisdom and submission to our Lord Jesus Christ. Una-una rin po yung sa ating CR, paki-check po. Kung malinis ang may tubig, sa mga Bible study, sa mga hindi po napupuntahan or hindi po nakakapunta, papalaw po natin. At yung isa pa po yung ating monthly pledges po, hanggang January, so next week, last week na po ng January, kaya magbigay na po, start na po ulit ng ating monthly pledges na 300. So yung may mga kulang po po nung nakaraang taon, pwede po po magbigay. Sige po, yung ating po monthly pledges na po yung pumunta sa mga magtatrabaho po dito. Lalo na po ngayon na malapit na po anniversary nila, matapos na bago mag-anniversary. So doon po yung napupunta. So yun pa rin po. Yan, katulad po nakikita niyo mga upuan. Yan, yan po yung mga nabibili. So, yung 300 po, pag pinagsama-sama is malaking bagay po. Malaki po. Ako yun. So, malaki na kayo. So, yung isa po, na wala pa dito yung nakaraan. Yung nag-report po about sa financial po na nakaipon po tayo ng almost 40. Yeah, almost 40, 38, something. So, dahil po yung sa inyo mga binibigay para sa Panginoon, at meron naman po tayong nakikita na ginagawa ng Panginoon. So, yun po. So, huwag po kayo mag-asawa, nagampanan po ang ating tungkulin, at meron pa na naman tayong may pag-ibig. Tama po ba? Amen. So, kailangan po may pag-ibig at meron pa na naman tayo. So, ibigay na yung kulang. Pabigyan na yung sa January. Sa'yo po, yun lang. Para po hindi magkadoble-doble, pwede naman po unti-untiin. Po ba? Pag weekly. Ngayon, kasi yun, ang nag-announce kasi sabi niya dahil sa mga binibigay ninyo, hindi sinasama sarili niya. Dahil sa binibigay natin. Dahil ako din, ang ginawa namin mag-ina, ako at saka si Dave, parehas kami nag-pledge para mas madami-dami naman naipon. Na, di ba may family? Ang ginawa namin mag-ina, dalawa kami kasi at least kahit paano mayroon naman siyang regular na salary. Ako naman mayroon din akong allowance. So, yun. Kaya yung 300, hindi ko ginawang 300, kundi tinipli ko siya. Kaya,
Kung pledges po ang pag-uusapan, hindi tayo pwedeng mag-limit. Kung kaya mo naman gawin na 300 plus, gano'n. Kasi lahat yan nakalista naman, papasok lahat yan sa mga ginagastos. Nakita ninyo malapit na tayo magbubong. Magaga na tayo. So, hindi tayo katulad ng Ibang church na yan. Pag sinabi mag-pledge sila ng 1,000 monthly, bawat pamilya, regalo sila, bakit nasa alam sila eh. Pero yung sabi mo, napaganda lang tayo ng church natin. And then 300 lang ang hinihingi natin. Bakit? Hindi naman tayo nakuha. Sila kasi sa ibang mga church, pag sinabing 1,000 ang pledges ng monthly, gagawin nila yun dahil nag-uupa sila. Eh tayo, hindi naman tayo nag-uupa. So, magiging kagalakan natin gawin yan. Amen? Magiging kagalakan. At ako naman po kasi dahil hindi naman ako nag-uupa, kaya ganoon din po ako mag-pledge. Hello? Hindi naman po ako nag-uupa na ng bahay. At hindi rin ako nag-uupa kung ano-ano pa. Sarili ko na lang, ako na lang. Alam naman niyo yun. So, bakit hindi ko ibigay sa Lord yung kakayanin ko naman? Amen? Hindi si Lord mangingi sa'yo na wala sa'yo. So, kung mayroon tayong pledges monthly na sa akin, kung gusto natin mag-participate, make it a family. Kung gusto mong mag-join sa family, sige. Halimbawa, talagang yung family mo, konti lang, pwede kang mag-join sa isang family. Idagdag mo lang. Sabihin mo ganito. Dalawa kayong family, lalo na yung mga pwede yun eh. Dalawa kayong family, mag-happy lang kayo. Para lang ma-express ninyo na talagang nagsisimula na kayong manampalataya. Amen? So dito po, yan, mag-ahagda na po sila para bago po ng anniversary natin, March po yung anniversary natin. 3rd, 22 yata ng March. Mabubungan na yan, and then pwede na po doon umakyat yung, halimbawa, mga young people, doon lang kami mag-aaral. Tapos mayroon din dito, para hindi hakot-hakot ng mga upuan, may table doon. Basta mas systematic na siya, pati yung CR natin, mapapaganda natin. And then, ang plano pa natin ay ano pa to. So, hindi natin huwag tayo tumigil sa ating binigyan o ginagawa. Kasi sa kahit sa offering ninyo, may pupunta ninyo. Tandaan nyo, yung kahit sa offering ninyo, may pupunta ninyo. Kasi kukuha lang si Pastora ng percent para sa pang-allowance ko. Kukuha lang ako ng percent. Tapos, yung kabuhan ko, kung Wednesday natin na binibigay, lahat yan, papasok ko yan sa project. So, titignan ninyo yung record natin. Personal lang po ang gusto. So, hindi ko namin kasi hindi naman kailangan tumalaman ng labas, hindi naman kailangan. So, yun po. So, just, open your heart pag ginagawa natin ito. Hindi ito sa pilitan, pero pwede gawin natin sa ikalawa natin ng ating. Para matapos kumanda na ito, mag-aircon pa. Gusto natin na makita sa ating bahay sa bahay. Amen? Amen po ba? So yun po, bago tayo magpakas, si Brother just mag-closing prayer. Ulitin ko yung naka-assign sa ating gamana natin, yung mga Bible study natin, follow-up. Yung hindi na nakapunta sa Bible study, tandaan ninyo hindi kung ako lang naka-assign na yan sa inyo. Naka-assign na yan sa inyo. Kaya hindi ninyo ako dapat bibigyan ng mga alibay o mga rason kasi naka-assign na yun sa inyo. Naka-assign na. Nasa sa inyo kung gawanan nyo, hindi. Basta gano'n na. Amen po ba? Amen. So, tayo natin tumayo. At awitan natin si Lord kay puti-puti mong Panginoon. Ano na birthday ko? Ngayon kasi birthday, ano ngayon? Nasa na ba yun? Salamat. Thank you. Bibili tayo pala ng cake. Mahaba na yun. Sige. Awitan na natin. Wala naman ng birthday. Meron po siya. Birthday pa ba yan? Happy birthday.
Lord, salamat po sa buhay ni Brother Eli na patuloy na nagpapagamit sa iyo. Patuloy mo pa po siya i-increase. Hindi lang Panginoon sa pagkikitara, kundi sa wisdom and knowledge. Salamat po Panginoon na kayo po patuloy na nagsusustain sa kanya, nananamili sa kanya. Upang Panginoon magampanan niya ang nais mo sa kanyang buhay. Sa bawat dalangin ko sa lahat ng birthday sa month of January, na patuloy mo silang ingatan, pagpalain, at patuloy Panginoon na mag-increase sila sa iyo. Nandito man sila sa church at wala. Lord, dalangin namin na why patuloy nila ikaw pinandin bilang Panginoon tagapagsikas sa kanilang buhay. Nabili ko sa iyo ang lahat na nag-birthday this month, January, lalo na dito sa church family, at sa ating kapatid na si Brother Ace. Ingatan at pinagpala. Sa kanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat ng nagsabi, Happy birthday. Hiwalay. Tayo yung mga wakas sa pananalangin. Okay. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magpawalang hanggan. Sila sa dakilang Diyos, ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Sa akin ay nagmamahal. Dalas tayo, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Para siya, yun, Tayo po. Ama namin, mga pangyarihan sa lahat na may likha ng lupa na. Salamat po, Diyos. Hindi po ito matatapos at ibabalik mo tuwing linggo na ikaw ay pupurihin at sasambahin, walang ibang tataas sa aming buhay at sa aming pag-iwalay, O Diyos, sa aming mga tahanan pauwi, O Diyos. Kami po ay biyahin mo at iingatan, O Diyos, na kami po ay pinagpala mo dahil salamat na kami naging. Kaya ang araw na ito, salamat po. Salamat, maraming salamat sa buhay na ginawa sa amin. Na kami po ay yung pinako. Kaya salamat po sa iyo na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you. Opo, dahil po sa inyo yan. Bakit? Ay, sa bahay, ay nagagastos.
muna to. Ay, yung cake nila, nasa loob ko. Ano yung cake kaya? Ay, tsaka pa yung cake. Chocolate, please. Yung may birthday ang ano. Sabi na nila, sinabi ko. Ready? Ready, chocolate ba? Bakit daw to ah? Kaya nga. Chocolate, ready ba? Dapat apat. Chocolate flavor ba? Chocolate daw. Oh, chocolate namin. Kaya magsabi mo ano. Chocolate flavor po. Kahit anong bibili namin, wala naman kayo yung buhay. Pasawin mo na rin. Singer, yung mic nyo. Brother, sa hindi ba nakapaugali? Singer, mic. Amin naman. Happy birthday po. Ay, regalo ko. Magkamayari na ulit. Yaman na. Lagot kayo tatlong vlog. Ngayon siya ganyan. I see you. Yeah. Sinakyan daw po nilanda. Wala kasi kami sila. Dapat tinawag, hindi mo lang tinawag sila. Lagot kayo. Ayaw tayo ito. Yung iba, walang starter, ano, ganyan. Yung Lagot kayo. ito ko yung modelo yun sa'yo. Dapat, Halo. Yes. Mali pa. Bukas na kasi yung ano, yung gate dyan.